Isa sa pinakapopular na urban legend, ang kwento ng White Lady. Pero ano nga ba talaga ang pinagmula ng urban legend na ito? Sino ang White Lady? At bakit siya nagpapakita sa mga motorista tuwing gabi? Ang mapapanood nyo ngayon ay isa sa mga kwentong nakalap namin mula pa rin sa unpublished files ng Haunted Philippines. Pangako namin sa isa't isa na habang buhay kami magmamahalan. Inangako nang hindi ako iiwan. Kaya't nandito ako at naghihintay. Umaasang anumang oras, siya ay dadaan para ako ay balikan. Message delivery. Hello, Han. Pauwi na ako. Huwag ka muna matutulog, ah. Naantok na nga ako eh. Yan nga ba sinasabi ko, eh. Kaya ayoko makasayin sa labas ng Maynila, eh. Hindi lang dahil sa promotion. Tuwing weekends na tayo nagkikita. Tapos tinutulungan mo pa ako. Asus, nagdadrama na naman ang honey ko. Sige na nga, manonood na lang ako ng TV. Namiss na rin kita eh. Huwag ka na mag-alala. Sandali lang ang biyahe, wala naman traffic, eh. Oy, ikaw ha, dahan-dahan sa pagdadrive. Mag-iingat ka, baka madisgrasya ka na naman. Alam ko naman yun, di ba? Kaya nga naran tayo mag-promise, di ba? Together forever. O sige na, nagiging corny ka na. Ingat ka ha. Okay, I love you. Love you too. Bye-bye. Kapag ka na pag dito? Uy! Pambihira ng babae yun, no? Kapag ginagawa niya sa gitna ng kalsada. Pare, kita mo naman, parang bago ulit. Alam mo namang, ayoko may nasasabi ka pagdating sa ganyan eh. Salamat, pare, ah. Okay lang yon. Ang importante, ikaw, hindi naging grabe. Kasi kung sakali, nako pare, hindi kita kayang ibalik sa dati. Oo nga, eh. Kaya nga laking pasasalamat ko na lang sa Diyos. Tsaka, kawawa naman si Jen. Ang aga-aga niyang magbubiyuda. Di ba pare? Eh, di natuwa ka naman. Loko-loko, bakit ako matutuwa, no? Alam mo naman na ikaw na yung asawa niya. Tsaka ikaw na yung pinili niya, pare. Wala na sa akin yun. Basta, kalimutan mo na yun. Ito naman, binibiro ka lang, Chong. Nakasar lang kita. Baliw ka kasi. Para sa akin, pare, parang magkapatid na yung turingan natin. Teka nga pala, maiba ako. Napag-isipan mo na ba yung sinasabi ko sa'yo? Sumosyo ka na lang sa akin dito sa talyer, pare. Para sa ganun, hindi ka na nahihirapan dyan sa pagme-medrep mo. Tsaka, hindi ka na nadidistino kung saan-saan. Tsaka ang mahalaga dito, pare,
magkakaroon ka pa ng oras para kay Jen. Oo nga eh. Diyahe na nga eh. Duruin mo kakasal lang namin, tapos lagi pa kami magkahiwalay. Hayaan mo. Pag nakaipon ako, sige, ituloy natin yung sinasabi mo. Teka pare, isa pa palang advice. Sa susunod, pag inaanto ka, huwag ka na paring babiyahe. Eh, hindi naman ako inaantok na nabangga ako eh. Eh bakit ka bumangga sa puno kung hindi? Hindi ka naman umiinom. Teka. Siguro may kasama kang chicks, no? Tapos may ginagawa kayo sa kotse, no? Ano? Loko-loko. Takot ko lang kay Jen, no? Alam mo pare, hindi yun eh kung ba't ako nabangga. Hindi yun yung dahilan. Eh bakit ka nga pare na disgrasya? Pare, baka di ka maniwala eh. Paano ka maniniwala? Ano nga yun? May humarang na babae sa kalsada. Para may na-hit and run ka. Hindi. Naiwasan ko nga eh. Tapos, pagtingin ko, wala na. Tapos, may nasa likod ko na pala. Sobrang takot ko. Nakabig yung Annabella. Yun, nabangga ako. Totoo ba yan o niloloko mo lang ako? Alam mo naman na hindi ako naniniwala sa mga multo tsaka engkanto. Pare, totoo. O siya, sige. Pero sa susunod na dumaan ka ulit sa daan na yun, magdadasal ka na pare. Teka nga pala, may nakuha ko dun sa saig ng kotse mo. Ito. Kanino ba yan? Bakit ako nandito? Nasaan ako? Hello? Nasaan ka na? Ha? Kanina ka pa tumawag, sabi mo pauwi ka na. Bakit wala ka pa dito? Nasaan ka na ba? Teka lang sandali lang. Hello? Matatagalan ka pa ba? Alam mo, nag-worry na ako. Akala ko na aksidente ka na naman. Hindi, ito na. Pauwi na ako. Siguro sobrang pagod lang. Nakatulog ako eh. O sige, mag-iingat ka ha. Kinakabahan na tuloy ako sa'yo tuwing babiyahe ka pa uwi ng Maynila eh. Huwag ka nakabahan. Ito na, pauwi na ako, okay? Baba ko na to ah. Bye. Abangan. Binabagtas niya ang madilim na kalsada. Bakit kay Adrian ito nagpapakita? At ano ang mensaheng maaaring hatid nito sa kanya?
walang tigil ang Kanina, natakot ka. Bakit? May mahahabol ba sa'yo? Paano niyo po nalaman? Marami na motorista ang aksidente sa kalyeng yun. Ang humahabol sa'yo ay babae, hindi ba? Opo. Ang babae yun ay si Dolores. Sino po si Dolores? Si Dolores ay isa sa pinakamagandang dalaga sa baryo namin noon. Umibig sa kanya ang isa sa pinakamayaman sa bayan. Mabait ang lalaki, kaya minahal din siya ni Dolores. Maski tutol sa kanya ang mga magulang ng lalaki. Nang dahil doon, nagpakamatay ang binata. Hindi alam ng binata na nagdadalang tao pala si Dolores. Kaya nung isilang niya ang sanggol, gustong agawin sa kanya ng mga magulang ng binata. Katwiran nila, hindi raw kayang pag-aralin ni Dolores ang kanyang sariling anak. Ipinaglaban ni Dolores ang karapatan niya sa anak. Ano po nangyari? Isang gabi, pinadukot ng mga magulang na lalaki ang sanggol. Pilit hinabol ni Dolores ang dumukot sa kanyang anak. Pero imbis na mabawi ang anak ay kamatayan ang inabot ni Dolores. At ang sabi-sabi, kaya daw nagpapakita si Dolores, ay dahil hanggang sa ngayon, hinahanap pa rin ito ang kanyang anak. Sa akin. Lumiliwanag na ang palaisipan para kay Adrian. Maaaring ang siya ang nagsisilbing tulay para sa mensaheng nais ipahatid ng babae sa daan. Bata pa lang ako. Namatay na si Daddy.
Nakita ko na lang si Daddy dun sa litratong pinakita sa akin ni Lola. Si Mommy naman, hindi ko na alam. Hindi ko siya nakita. Kasi ayaw ni Lola na pag-usapan pa namin siya eh. Hindi mo ba hinanap yung mami mo? Hindi na. Kasi ang sabi ni Lola, walang kwentang babae daw si Mommy. Dahil iniwan lang daw niya ako. Jen, taga-saan ba talaga kayo? Ako, dito ako lumaki sa Maynila. Pero sila Lola, alam ko taga doon sila sa... Yung lagi mong dinadaanan pag pupunta ka ng Laguna. Pero ang alam ko, ibinenta nila lahat ng properties nila doon. Tapos simula nung napunta ako sa kanila, lumipat na rin sila dito sa Maynila. At bakit mo nga pala natanong? Pwede bang tawagan mo yung lola mo? At tanong mo sa kanya kung meron siyang kilalang pangalan na Dolores. Bakit? Sino ba si Dolores? Basta itanong mo. Alam mo, ikaw, Han, ang weird mo. Sige na, please. Ay, hello, Lola. May tatanong lang po ako sa inyo. May kilala po ba kayong pangalang Dolores? Lola? Kanino man ako yung pangalan yan? Lola, tinatanong ko lang po kung sino siya. Kalimutan mo na yung pangalan na yan. Walang may dudulot sa'yo mabuti yan. Lola, hindi niyo sinasagot ang tanong ko. Bakit ayaw niyo sabihin kung sino si Dolores? Hindi ko alam. Lola, pag hindi niyo sinabi sa akin kung sino siya, hindi ko na kayo kakausapin kahit kailan. Huling tanong, sino ba talaga si Dolores? Siya ang nanay mo. Yun ang dahilan kung bakit ako nabangga. Hindi ko na sinabi sa'yo. Baka matakot ka lang. Hindi ka pa maniwala. Pero simula nang nangyari yun, hindi na ako tinigilan. Parang may siyang sabihin sa akin. Parang matagal din ang planado yun. Hindi, natatakot ako. Huwag ka na matakot. Dito naman ako eh. Sabay natin nga harapin to. Siguro panahon rin ng takda para dumaan ako sa daanang yun. Siguro alam niya na ako lang yung tanging paraan para makausap ka niya. Hindi ko alam kung ano dapat kong maramdaman. May tampo pa rin ako kay Lola. Masama pa rin ang loob ko sa kanya. Hindi niya dapat itinago yan sa akin. Ano bang dahilan kung bakit niya itinago sa akin si Dolores? Siya ang aking ina. Normal lang na magtampo ka sa kanya. Pero mawawala rin yun. Ang importante, alam mo na yung totoong pagkatao. At alam mo na rin na hindi totoong walang kwentang babae yung nanay mo. Dahil namatay siya. Pagmamahal sa'yo.
Natakot ako. Jen, huwag ka matakot. Hindi ka naman niya sasaktan eh. Gusto ko lang niya makita. Makausap. Sige, naharapin mo siya. Pero, Jen, matagal ka niyo nang hinihintay. Siguro ito na yung tamang panahon para pagpahingin mo yung kaluluwa niya. Huwag ka mag-alala. Dito lang ako. Hindi kita iiwan. salamat, anak. Kahit tagal kitang hinintay. Salamat at nakita rin kita. Patawarin niyo ako, Inay. Sinabi nila sa akin nakalimutan ka. Iwan. Jen. Pangako namin sa isa't isa na habang buhay kami magmamahalan. Pinangako nang hindi ako iiwan. Kaya't nandito ko at maghihintay. Umaasang anumang oras siya ay dadaan para ako'y balikan. Sa susunod na Sabado, mga panibagong kwento na naman ang katatapos.